A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good. Yes, thank you, Lord. God is good. Sing it out, church. All the time. Amen. God is good. Hallelujah. All the time. God is good. All the time. Purihin ang Panginoon. Amen. God is good all the time, and all the time God is good. We greet you. Good evening. Have a great week to all of us. Ito na naman ang simula ng ating panibagong serye, Dunamis Power. Hi and hello po sa ating mga viewers. Welcome to OPM Online Prayer Meeting live dito sa Jesus Comfy Cavite page. I'm Pastor Ruben. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening, Brother JP Baltero, Mami Bengs. Sa mga early viewers natin, si Mami Elizabeth. Yes, thank you, Lord. Di Maranan, Sherry Clarion, Melody Pajo. Good evening sa inyo, Sister Janet Quezon. Salamat sa Panginoon. At patuloy tayong pinagpapala ng Lord at may kalakasan, kalusugan, napakaraming pinagdadaanan, pero nananatiling nakatayo sa grasya ng Panginoon. Novi, Mami Ben, good evening po sa inyong lahat. Again, huwag nating kalimutan na maging part of our digital evangelism. Please do like and share our live video para marami pa makapakinig ng salita ng Diyos. Kuya G-Boy, Sister Grace, good evening po sa ating lahat. Sister Josie Nogoy, mapagpalang gabi. Inaanyayahan namin kayo na ihanda ang inyong mga sarili para sa pagtanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Dunamis Power. Ayan. Thank you, Lord. And again, as we start the series, we invite you mga kapatid na magsimula at tapusin natin ang serye na ito. And may nagsasabi talaga na bakit ganun pag nalilate ako para hindi ko masyadong magets? Kasi nasa gitna ka na kaya ini-invite namin kayo mag-start 7 p.m. online prayer meeting hanggang alas 8 lang tayo. Sometimes we have our changes in our schedules, but para malaman nyo yung mga schedules po natin, paki-like and follow yung ating page at magpa-pop up yan sa inyong notification. Ayan, salamat sa Diyos sa Facebook account natin. Thank you for our posts. Thank you sa mga servant leaders natin. Maraming mga mensahe ang Panginoon. And if you're first time joining us tonight, paki-type naman dyan, new blessing. Ayan. Thank you, Lord. Join us as we worship the Lord. Sama-sama po tayong humingi ng gabay sa ating Panginoon at hayaan natin na mangusap ang Diyos sa ating buhay, sa kapangyarihan ng Kanyang salita, sa Kanyang Espiritu Santo. Alright, let's join in a word of prayer. Maraming salamat, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinupuri, niluluwalhati ang iyong makapangyarihang pangalan. Father, we come to you in the name of Jesus. And by the power of your Holy Spirit, strengthen us. Spirit, soul, and body be strengthened by your Spirit, Lord. Salamat po. In the name of Jesus, we ask for your favor, for your wisdom, knowledge, and understanding sa lahat po ng mga mensahe, salita. Ikaw lang ang aming maririnig, Panginoong Jesucristo. And Father, we ask for your wisdom na ihayag mo, Lord, at makita namin kung gaano kalaki ang iyong kapangyarihan, kung paano ka kikilos sa aming buhay. Tulungan mo po kaming manampalataya sa iyong pangalan, Panginoon. And tonight, as we start another series, Father, dalangin ko na hindi lang ito marinig at maunawaan, kundi, Lord, ma-experience talaga namin ang dunamis power as we declare this month of October, Panginoon. Salamat po. And we lift up to you this week, Father. Continue to strengthen us. Give us great health. Ganun din, Panginoon, mga kapatid namin na may karamdaman, maranasan namin ang kapangyarihan mong magpagaling. Maranasan namin ang pagsagot mo sa aming panalangin, O Diyos. Thank you, Father, as we share this live video. Alam namin na meron kang mga taong reach out, Lord, na gusto mong manumbalik sa iyo. And Father, we are here before you. Humingi po kami ng tulong mo sa aming buhay. Kaya, Panginoon, samahan mo kami ngayong gabi sa pagpupuri na ito. Salamat po sa pag-ibig mo at nakakasamba kami sa iyo. Nararanasan namin ang presensya mo. And Lord, we thank you. Dalangin ko na kami, ang lahat ng salita ay maisabuhay po namin. Hindi lamang marinig, kundi Lord, gagawin po namin gabay at liwanag sa aming
buhay. Kaya Panginoon, tataas namin ang gabi na ito. Muli, samahan mo po kami. Ikaw ang patuloy na magbago ng aming buhay. Patuloy kang magturo, mangaral, mangungusap ka sa amin. In a special way, Father, bless those who are committed to you in their time, in hearing the Word of God. Kaya Panginoon, pagpalain mo po kami lahat. And even to those who are sharing this live video, Panginoon, sa mga first time, second time, sa mga regulars, Lord, bless your people. Let us experience your dunamis power in our life. And again, samahan mo po kami. Ito ang pinaka-importante sa amin, Lord, yung pagsama mo sa aming kalagitnaan. Gayon ito po'y gawaing banal sa iyong harapan. Kaya Panginoon, we ask for your presence. Be with us. Manahan ka po sa lahat ng aming pagpupuri at pagpapasalamat. Patuloy kang magbabago, patuloy kang magpapagaling, patuloy kang sasagot sa aming panalangin. Lahat ng ito, Panginoon, tinatanggap po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Good evening, everyone. Again, welcome to OPM Online Prayer Meeting live dito sa Jesus Config Cavite page. I am Pastor Roban. Salamat po sa mga first time. I-type niyo po dyan, new blessing. Ayan, mapagpalang gabi, kakanta tayo habang panahon. Alright? Hindi to yung secular music. Ito po ay awitin para sa Panginoon. Compositions natin yan. And sabayan nyo kami. We will post the lyrics there. Good evening, Ninang Amor, Sister Celine Rovilios. Ayan, konbawa sa ating mga kapatid sa Japan. Ayan, Sister Kylie Jenner, good evening sa mga kapatid natin na patuloy na nag-i-invite. Receive your harvest from the Lord. Tita Lorna, are you ready to worship the Lord? Sama-sama tayong magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Come on, church. Let's worship Jesus. Hey! Hey! Sing with us. Tulad ng araw ang Diyos, siya'y mananatili. Katapatan niya'y walang wakas. Pagsikat sa umaga, siyang nagpapakita. Panibagong awa niya. Yes! Ang puso ko'y pupurihin ka. Pag-ibig niya'y walang hanggan, mananatili kailan pa man. Hindi kukupas ito'y panghabang panahon. Pag-awit ko sa'yo laan, dakila ang katapatan. Pupurihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Sa habang panahon. Sa habang panahon. Tulad ng araw ang Diyos, siya ay liwanag. Umaakay sa tamang daan, ang init na hatid, siyang nagpapaalala. Biyaya niya sa ating wagas. Ang puso ko'y pupurihin ka. Pag-ibig niya'y walang hanggan, mananatili kailan pa man. Hindi kukupas ito'y panghabang panahon. Pag-awit ko sa'yo laan, dakila ang katapatan. Pupurihin ka, O Diyos, sa habang panahon. 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 Ikaw ang tanglaw. Amen. Ikaw ang patnubay. Ikaw ang ilaw. Ang aking gabay. Ikaw ang tanglaw. Come on, sing with us.
ikaw ang patnubay, ikaw ang ilaw, ang aking gabay. Pag-ibig niya'y walang hanggan, mananatili kailan paman. Hindi kukupas ito'y panghabang panahon. Pag-awit ko sa'yo laan, dakila ang katapatan. Pupurihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Ikaw ang tanglaw, ikaw ang patnubay, ikaw ang ilaw, ang aking gabay. Ikaw ang tanglaw, ikaw ang patnubay, ikaw ang ilaw, ang aking gabay. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Yes, Lord. Siya ang ating gabay, ang kanyang salita, ang ilaw sa ating daraanan. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord God. We bless your name. Sa habang panahon. Yes! Salamat sa Panginoon. Tunay nga po yan, mga kapatid, na ang Diyos, habang panahon, siya ang gabay, siya ang ating ilaw. Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Clap our hands one more time to the Lord. Thank you, Jesus, for praising the Lord with us. I know that you are blessed sa mga new blessing natin. Good evening po. Welcome to OPM, online prayer meeting live dito sa Jesus Comfy Cavite page. I am Pastor Roban. Salamat sa Diyos sa iyong buhay. You are in the right place. Kaya maghintay lang tayo. Mamaya-maya, andyan na yung salita ng Panginoon at hayaan natin na maging bukas ang ating puso. Tanggapin natin ang mabuting balita ng Panginoon Jesucristo. Good evening po, mga kapatid sa Japan, sa ating mga international churches. Sis Mao, good evening. Ayan, Nayang, good evening. Sis Noemi, good evening po. Thank you, Lord, sa mga new blessings. Sister Ate Ruth, good evening. Faustina De La Cruzes, good evening. Brother Jonard, Sis Winnie, ayan, Sis George, Sis Mea, Brother Herman, Sis Mira, Sis Ami. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Let's continue to share the Word of God. Pakiclick po yung nasa baba dito. Ayan, salamat sa Panginoon. Yan, meron kita kayo dyan, share button, and salamat sa Diyos. Alam ko, si Lord ang magbibigay sa inyo ng pagpapala. Yes, pakitype po dyan ng mga new blessings sa ating mga first-timers. Thank you, Lord, and we invite you to follow us also on our YouTube channel, Jesus Comfy Cavite. Ayan, pakisubscribe din, mga kapatid. Pakihit yung bell and yung thumbs up dun sa ating mga time-out videos. Yang habang panahon, ay talaga namang kinantayan ng ating mga kapatid na mapanood nyo rin sa YouTube natin yung ating mga compositions. We have music videos there. At sigurado mabe-bless ka. Sabayan mo, umawit ka sama ng mga kapatid natin na maawit din sa ating mga Panginoon. Yes, good evening sa inyo, Mr. and Mrs. Estrada. Ayan, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Patuloy kayong magliwanag. Salamat sa Panginoon. Ano muna tayo, coffee break? Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yes, thank you, Lord, para sa ating coffee break. Alam niyo po ba ang Greek word for being a witness o patotoo, saksi? Sa English, witness. Ang Greek word na ginamit dyan is yung martus. Alam mo, doon galing yung word na martir sa English. Yung word na martir, naririnig natin yan, pero ang definition niyan hindi gaya nung sa mundo na kapag
niloloko ka, patuloy mo pa rin iniibig. Hindi ganun yung pagiging martyr sa Bible. The martyr, ito yung mga mananampalataya that follow the examples of the Lord Jesus Christ. And nakita yung genuineness ng kanilang pananampalataya kahit sila mag-undergo sa isang violent death, hindi nila binitawan at hindi sila sumuko sa pananampalataya. Ang tawag sa kanila mga martyrs. Ganon ini-explain ng Bible yon. Sabi sa Gawa chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo'y magiging mga patotoo, martyrs sa akin, sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Kaya, if we are following the Lord by His examples, we are proven in genuineness, merong sa ating pananampalataya, kahit anumang pagdaanan natin, I pray na hindi tayo sumuko, tapusin natin ang takbuhin natin na binigay ng Panginoon. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yes, thank you Lord. Salamat sa Diyos sa ating coffee break. Good evening everyone. Again, pinupuri natin ang Panginoon sa ating mga kapatid na patuloy na nag-share ng salita ng Panginoon. At syempre, yung mga nagbabahagi din in their giving. Kaya we thank God for our faithful kingdom partners. Thank you for your overflowing generosity. And alam ko po na ang Lord ang patuloy na magbe-bless sa inyo. God will give you the maximum harvest. Salamat for your support in the ministry. And if you've been blessed watching, listening sa ating OPM, if God has blessed you, touched you, and healed you, answered your prayers, ina-encourage po namin kayo maging part ng ating Kingdom Partner Ministry. Marami pong paraan para makapagbigay sa gawain ng Panginoon. And in advance, nagpapasalamat kami sa Diyos sa inyong buhay. Alam ko, ito yung simula. Kung magsisimula ka sa pagbigay, ito na yung simula ng buhay na ganap, pinagpapala ng ating Panginoon. Thank you, Lord. We are ready to hear the Word of God. Praise the Lord. Kung ikaw ready ka na dyan, pakilabas na yung iyong Bible, notebook, ballpen, buksan mo yung Bible mo sa Acts chapter 4, verse 28 to 30. Acts chapter 4, verse 28 to 30 sa Tagalog, mga gawa. At habang binubuksan mo yung Bible mo as we start the series, ni-invite ka namin na simulan at tapusin itong Dunamis Power. Patuloy tayong magbigay sa Kanya ng kaluwalhatian sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung hindi mo napanood, kahapon, nag-invite tayo, Sunday Service Online. Alas 10 po tayo pag Sunday. Napakaganda ng ating message, in the middle of uncertainties. Kapag hindi mo natiyak ang mga nangyayari, meron pa rin sigurado sa ating mga buhay. We are sure that God, His promises, His will, His word, God is certain. Kaya panoorin mo, punta ka sa Facebook channel sa Facebook page natin, makikita mo yung ating video sa online Sunday service. Salamat sa Panginoon. Acts chapter 4, 28 to 30, pakitype I am ready kapag ready ka na. Salamat sa Panginoon. Buksan natin yung Bible natin. Alright, thank you Jesus. Nagtipon-tipon sila upang kanilang gawin ang itinakda ng iyong mga kamay ng una pa at ng iyong kalooban na dapat mangyari. Verse 29. Ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga pagbabanta. Ipagkaloob mo sa amin na yung mga alipin na sa buong katapangan ay makapagsalita kami ng iyong salita. Iunat mo ang iyong mga kamay upang magpagaling at ang mga tanda at mga kamanghamanghang gawa ay mangyari sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. We thank and bless you tonight. Thank you for your word, Lord. Salamat po. Bukas ang aming puso, isipan, mga tenga. Makikinig kami sa iyo. Magturo ka, mangaral, mangusap ka sa amin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Salamat po. Tinatanggap namin dito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yes, thank you, Lord. We're starting our new series, Dunamis. Alright, power.
Alam niyo po yan mga kapatid, in the Bible, itong dunamis 300 plus times or dunamai. Maraming beses pong ginamit ito sa Bible. And dito galing yung word na dynamite. So talagang explosiveness na makikita natin yung power na ang Diyos ay binibigyan ng kanyang mga mananampalataya ng kapangyarihan para magawa ang mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin upang lalong mapalaganap at mag-advance ang kanyang kaharian. We're starting a new series, Dunamis Power. Pag-usapan po natin today yung Dunamis Power to Witness. Ayan, thank you Lord. To witness, maging saksi, maging patotoo. Magpatotoo tayo sa mga bagay na ating narinig at nasaksihan. And ano ba ibig sabihin ng dunamis? As we start, sabi rito, dunamis is, ibig sabihin lang yan is ability. Ibig sabihin yan strength, lakas, or power. And pag-uusapan natin, it is a moral power and excellence of soul. Na tayo daw sa bawat area ng ating buhay, even our soul, yung soul natin nagkakaroon ng excellence when we have this dunamis power. Yung soul po natin, pastor, ano ba yung soul na yan? Ito po yung mind, ito yung will, ito po yung emotion. Ngayon, when we have the dunamis power of God, He has blessed us with the Holy Spirit, yung ating pong kaisipan nagiging excellent. Nalalaman natin yung mga dapat nating gawin. Magugulat ka kasi na yung mga decision natin nagiging tama. Nagkakaroon ka ng pangunawa sa kung ano yung mga dapat mong gawin sa buhay, decision mo sa family mo, sa business mo, and even in our spirit life. Excellence of the soul, yung ating mind, yung will. Yung will po, ito yung sarili nating pagpapasya. Kapag meron tayong banal na espiritu sa atin, yung dunamis power ng Diyos, binibigyan niya po tayo ng power, ng strength, na magpasya, na matupad, na sunundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Isn't that wonderful? Na yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi mo siya gagawin by your own strength. God has given us dunamis power para makasunod siya sa atin. Kumbaga, para sa buhay natin, na-experience mo ba yon? Yung dati naman na, bakit ganoon? Dati parang tamad na tamad ako sa Bible, mga Bible study na yan. Pero somehow, ba't ganoon nung nagsimula akong tanggapin si Jesus sa buhay ko bilang Lord and Savior, para bang gusto ko nang makarinig ng word ni Lord. Dati naman, hindi naman ako interested sa Bible, pero ngayon parang nagiging interesado ako. That is the power of God. That is dunamis power. He's giving us excellence in our will. Dati naman parang pag nagpe-pray ka, di ba? Para bang ganun ba? Ganun, ang bilis lang ng prayer ko. Pero ngayon parang talaga ang sarap mag-pray. Naranasan ko yung presence ng Lord sa aking prayer time. Have you experienced that? Pakitype naman dyan. Dunamis power. Ayan. Yan yung power ni Lord is giving us excellence in our mind, in our will, and also sa ating emotions. Yun yung soul, mga kapatid. Mind, will, and emotion. If you have experienced the dunamis power of God, talaga naman dapat mong purihin ng Panginoon yung ating emotions. Dati ba ikaw ay isang taong marupok? Alam mo yun, parang ang dali mong maniwala. Alam mo yun, ang dali mong masaktan, konting sobrang mong sensitive, madali kang ma-offend. But because of the power of God, this dunamis power, the Holy Spirit resides in you, nagiging strong ka. Diba? Hindi ka basta-basta mapapaiyak ng mga konting pang-aasar, hindi ka basta-basta iiyak na, alam mo yon, mga konting mga patama sa'yo, paninira sa'yo. Pero dati talagang sobrang sensitive. Sobrang hina ng ating emotions. Sabaga parang anytime pwede kang sumabog. But now, because of the power of the Holy Spirit, nagkakaroon ka ng self-control. Natututunan mo magtiis, natututunan mong magpigil ng iyong sarili, hindi na masyadong magiging mainitin ang ulo mo, humahaba na yung PC mo, napakaganda nun. And hindi yun sa ating lakas. Yan ay sa kapangyarihan ng Panginoon. That is the dunamis power of God. It's giving us excellence of our soul. Kung naranasan mo yun, pakitype dyan, dunamis power.
Amen. Thank you, Lord. And itong power na to, every power that is given to us by the Lord, remember this. Sinabi din niya ng isang movie, isang bida sa movie, that every power, merong kakibat yan na responsibility. Alam mo yun, merong responsibility at bakit ka bibigyan ng Lord ng kapangyarihan? It's not for us to just to entertain ourselves, to entertain people. Hindi. Every power that the Lord has entrusted to us, may responsibility yan. May purpose. Meron niyang may paggagamitan ka niyan. And Jesus Christ, bago siya pumanik sa langit after He died and He rose again, He teach the disciples for 40 days about the kingdom of God. At bago siya pumanik sa langit, nasaksihan ng mga disciple yun. Sabi niya, wag muna kayong aalis ng Jerusalem hanggat hindi bumababa ang kaloob, pangako ng Ama. Yun yung banal na Espiritu Santo. And while they were in the upper room, 120 of men, nandun sila, naghihintay sila, biglang nakarinig sila ng malakas na ugong ng hangin at bumaba ang banal na Espiritu Santo na tongues of fire. Alam mo yung mga kapatid na sabi doon, ito na si Jesus, ito yung sinasabi niya na tatanggap kayo ng kapangyarihan. You will receive power. Sabihin mo, power. That is dunamis power. We will receive power. We will receive dunamis kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo'y magiging mga patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at sa mga pinakamalayang bahagi ng lupa. So this dunamis power is a power for us to witness for Christ. Maging patotoo tayo, maging saksi tayo. Ibahagi natin kung ano yung narinig natin kay Jesus. Ibahagi natin yung mga experience natin kay Lord. Meron ka bang life experience sa Panginoon? God has given you the power. And this power is dunamis. Ang role ng power na yan, ang purpose ng power na yan, is for you and for me to witness for Christ. And alam niyo yon, sabi dito, maging saksi, maging patotoo sa akin sa Jerusalem. Banggitin lang natin to. Ito yung Jerusalem, yung ating tahanan, yung ating pamilya, buong Judea, yung malapit sa atin, mga kamag-anak, kaibigan, sa mas malayong lugar, mga kaopisina, katrabaho, nakilala mo, pinagpagupitan mo, dentista mo, kung sino man yan. At sa pinakamalayong bahagi ng lupa, to the ends of the earth. So, alam mo yun yung mga mission. So, in every area of our life, in every relationship, God has given us power to witness for Christ. Gusto ng Panginoon, itong power na to gamitin natin na magpatotoo tayo sa Kanya. Sabihin mo lang, witness. Ayan, witness. And alam mo itong witness na ito, makikita natin, para bang word to sa law, legal term to no? Na, alam mo yun, sa courtroom, merong judge. Di ba? Tapos, merong attorney. Okay? Tapos may witness. Okay? Magpapa-witness siya nung mga sasabihin niya yung ano yung experience. Nasaan ka nung ganitong oras? Okay? Anong ginagawa mo? Okay, bakit ka nandyan? So, tandaan nyo mga kapatid, yung power na yon, listen very carefully. Kasi minsan nagkakamali tayo ng role. Yung power na binigay ni Lord, this dunamis power is for us to be witnesses for Christ. Hindi tayo attorney. Hindi tayo tagapagtanggol ni Kristo. Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Naintindihan niyo yun? At lalong-lalo na, hindi tayo judge. Sabihin mo yun sa mga kasama mo ngayon, hindi ka judge. Lahat ng mga mananampalataya, hindi sila judge, hindi sila attorney para kay Jesus. Lahat tayo, as we follow Christ, sino raw tayo? He has given us the power to be witnesses. And alam mo yun, when we hear the word attorney, pinagtatanggol niya si Jesus, okay, ang Diyos, hindi ka dapat, mali yan, huwag mo nga anuin ang Diyos ko, huwag mo nga awayin ang Diyos ko, maniwala kayo sa Diyos mo, basta ako, pagtatanggol ko yung Lord ko. Yun yung role ng attorney. Yung isa naman, judge.
mali ang ginagawa mo. Hahatulan ka, ganito ka, eto ka, mali ka, tama ka, kulong ka, paparusahan ka. Hindi ganun yung role natin eh. We are witnesses for Christ. Ano ba ginagawa nitong mga witnesses na ito? Very simple lang. Ano ba yung witness? Sinasabi niya yung kanyang na-experience. Kinukwento niya yung ginawa, naranasan niya sa kanyang personal na buhay or maaring kung ano yung nasaksihan niya o kung ano yung nalaman niya na hindi hearsay but kung ano talaga yung nakita niya. And alam niyo yun sa bahay, every time na aalis ng bahay, di ba? Alam mo yun, meron kayong susi ng bahay, susi ng sasakyan. Lagi nawawala yung susi. Saan ba nailagay yan? Teka, di ba sino ba huling gumamit? And when we speak about keys are like authority. They are power. Na kapag in-entrust sa iyo, you have to take care of it. Kailangan gamitin mo yon para mabuksan yung mga pintuan. Mailak yung ating mga dapat ilak, ikandado sa ating tahanan. And itong mga susi na ito ay nagpapakita sa atin na itong dunamis power is like keys. Na binibigyan tayo ni Lord ng authority, responsibility as believers to witness for the Lord. Hindi tayo maging judge, hindi tayo humatol. Hayaan mo na si Lord ang humatol. Kaya nga sabi niya, ako ang gaganti. Yung parusa, siya bahala doon. Diba? Hindi mo na rin siya kayang hindi mo na rin siya dapat ipagtanggol sapagkat kahit anong sabihin ng mga tao sa Diyos, Diyos pa rin ay Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos, yun pa rin. At walang ano sa kanya yung mga salita ng tao. Hindi makakaapekto sa kanyang pagiging Diyos. So we are witnesses for Christ. Sabi sa Luke chapter 12 verse 8 to 12, Luke chapter 12 verse 8 to 12, sinasabi ko rin sa inyo, Jesus is telling His disciples, ang sino man na maghahayag sa akin sa harap ng mga tao, ay ihahayag din ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit, siya na magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ipagkakaila rin sa harap ng mga anghel ng Diyos. Sabi rito, ang bawat isang magsasalita, laban sa anak ng tao, kay Jesus, patatawarin. Wow. If you say bad things about the Lord, if you're listening and watching, may kilala ka kung ano-ano sinasabi kay Jesus, patatawarin, sabi niya. Ngunit, siya na mamumusong laban sa banal na Espiritu, ay hindi patatawarin. Sabi niya sa verse 11, kapag dinala kayo sa mga sinagoga, sa harap ng mga pinuno at may kapamahalaan, huwag kayong mabalisa kung papaano o kung ano ang inyong isasagot o kung ano inyong sasabihin. Ito ay sapagkat ituturo sa inyo ng banal na Espiritu sa oras din yon ang kinakailangan ninyong sabihin. I like the Lord, no? When He gives us commands, kapag meron siyang pinapagawa sa atin, kalaki po nung pinapagawa niya na yun, yung kanyang utos ay kapangyarihan para matupad natin. Example, sabi niya, kung magsasalita kayo, sasagot kayo sa mga sinagoga, sa harapan ng mga pinuno, nilitis kayo, sabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala. Kung kayo ay mag-witness, kung ano isasagot nyo o sasabihin nyo, sabi niya, ituturo sa inyo ng banal na Espiritu. Ngayon kapatid, kung nasa iyo ang banal na Espiritu, ibig sabihin, yung banal na Espiritu na yun, ang gusto ng Panginoon sa buhay mo, ibahagi mo ang naranasan mo patungkol kay Kristo. Hindi mo siya ikikip. Patuloy mong isi-share yung experience mo. Pastor, ang hirap naman, wala naman ako masyado pang memorize ng Bible verse. Alam mo, hindi mo naman talaga kailangan agad mag-memorize ng Bible verse eh. Ano isi-share mo sa mga tao? Very simple, isang click lang yan. Tapos magtatanong yung mga kasama, ano ba yung mga sinishare mo sa akin? Diba? Alam mo naman ganito ako eh. Ano ba yan? Bakit ganyan yan? That's the opportunity, an open door. Ito na yun. Share mo, kasi nung napanood ko to, patungkol sa Bible kasi yan. Pinag-usapan dyan si Jesus.
At sa huli, may prayer, hihingi ka ng tawad. Simula nung tinanggap ko kasi si Jesus, sumabay ako sa prayer na yun. Ito yung nangyari sa business ko. Ito yung nangyari sa marriage ko. Ito nangyari dito sa relationship ko sa kapatid ko. Ito nangyari sa trabaho ko. Ito nangyari sa mismo sarili ko. Ito yung nangyari sa buhay ko. Yung mga bisyo ko, unti-unti nababawasan, nawawala. Kailangan mo ba ng verse? Hindi agad. Yes, soon, sa patuloy mong pagsasaliksik, pag-aaral ng Biblia, maganda, meron ka ng salita ng Diyos. But, for you to be witnesses for Christ, i-share mo yung experience mo sa Panginoon. I-share mo, alam mo, dati, talagang pagkausap ko itong asawa ko, nag-iinit talaga yung ulo ko. Nanggigigil ako kung ano-ano gusto kong sinasabi. Kung ano-ano talaga pinagsasabi ko. Pero simula, nung pinatawad ako ng Panginoon, naramdaman ko yung pagpapatawad ng Lord. Para bang yung matigas kong puso, yung puso kong galit na nagtatanim ng sama ng loob sa asawa ko, para bang nawala. Pagkausap ko na yung asawa ko, parang nagiging malumanay na. Humahaba na yung pasensya ko, yung pangunawa ko lumawak, naintindihan ko na stress lang pala siya sa trabaho. That's your experience. Ang question ko ngayon sa'yo, ano experience mo kay Lord? Amen. Meron ka ba experience kay Lord? Alam mo, minsan when we talk about experience, alam natin lahat yan Minsan kasi, alam mo yun, gusto natin yung experience na isi-share natin matindi Di ba? Yung mga ganun ka bang mentality, Pastor, ayoko i-share itong experience ko kasi itong experience ko ano lang naman bumait lang naman ako bilang anak. Dati kasi pasaway ako Ang gusto ko sana maging experience ko, yung parang halos mamatay na ako, nasagasaan ako, or para bang nandun na ako sa bingit ng kamatayan, tapos binuhay ako ni Lord, or nagkasakit ako ng malubha, tapos pinagaling ako na. Di ba minsan parang yung thinking natin, kapag yung experience natin hindi masyadong madrama, hindi masyadong mabigat, para bang walang power, para bang hindi hihiya tayo, share, mali! Kapatid, every experience with the Lord must be shared. Ibahagi natin yan. Alam mo naman sa Bible, yung biyena ni Peter, pinagaling sa lagnat. Pinagaling sa lagnat, pero isinulat yun sa Biblia. Lagnat lang yun, pastor. Sinulat pa. Sana isinulat, maganda yung binuhay si Lazarus mula sa mga patay. Yung ketong pinagaling, yung bulag nakakita. Di ba parang, wow, that's powerful. Lumakad sa tubig. Yeah! Grabe yan. Tapos, yung biyena ni Pedro, in-invite si Jesus, pinagaling sa lagnat, naglingkod kay Lord. Pero isinulat Why? Every experience with the Lord must be shared. Sakit ng ulo, problema sa relationship, alam mo, gusto ng Panginoon, mag-glorify siya. Paano? Let us be witnesses. Kung ano-ano nga sinishare natin Tama po ba? Kaya alam mo, nung isang araw, di ba, pwede mo i-share yun. Nag-aabang ako ng jeep, laging puno, talagang nanggigigil na ako, ang hirap makipagsiksikan. Sa pagko-commute ko, talagang struggle ko yan. Tapos alam mo, nag-pray lang ako kay Lord, biglang may jeep huminto sa harapan ko, walang sakay. You can share that experience. Alam mo, nung nag-pray ako, ng sakit ng tiyan ko, talagang uminom na ako ng gamot, hindi pa rin nawawala. Pero nung pinag-pray ko yung sakit ng tiyan ko, wow, pinagaling ako ni Lord, naranasan ng parang may init na naramdaman. Alam mo yun, even we think that our experience with the Lord is not significant, hindi masyadong importante, hindi masyadong magaling. Kapatid, importante yon. You know why? Ganon din yung tingin ko dati. Kapag nag-share na sila, grabe, mga kasama ko, ang nag-share siya na, alam mo yun, talagang halos magkaroon na siya ng suicide, halos, alam mo yun, naubos yung kanyang buhok, nabulag siya, parang, wow, that's good, Lord, you're so powerful sa kanyang buhay. Ano i-share ko? Mag-iimbento na lang ba ako na i-share? Kasi tinuturuan ako mag-share Alam mo yun? Paano ba share ko Kasi ang bibigat ng mga pinagdaanan nito, tapos yung sa akin, ano ba naman experience ko kay Lord? Nagpunta lang ako sa opisina namin. Tapos dumating yung pastor, nag-Bible study. Tinanggap ko si Jesus sa buhay ko. At doon nagsimula yung pagbabago. Parang Lord, hindi yata makakaigting ng damdamin yun Minsan may ganun tayong thinking, di ba? Pero mga kapatid, mali. Dapat ang
ang ating isi-share. Yes, you can share the experience of others. You can share kung ano yung nabasa mo sa Bible, pero alam mo, ang powerful na sharing mo, yung personal mong buhay. Meron ka bang experience kay Lord? And right now, I believe that God is stirring up your heart, your mind. Pinapaalala niya sa'yo kung ano yung mga nagawa ng Panginoon sa iyong buhay. In Acts chapter 4, verse 5 to 8, ito yung pagkakataon, mga kapatid, na talagang sa sobrang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo sa kanilang buhay, mga kapatid, si Peter and si John, habang naglalakad sila, no, nakapagpagaling sila, no, sabi dito, nanlilimos ito, no, itong lumpo na ito. Pero sabi ni Peter and John, sabi niya, silver and gold I do not have, but what we have I give to you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Yung lumpo na 40 plus. Talagang wow! Nagpuri sa Diyos, gumaling, nagtatalon. So, ang daming tao nag-follow sa kanila. At anong nangyari doon, mga kapatid? Dinakip sila. Hindi ba? Kinuha sila doon ng mga taong simbahan. Nangyari kinabukasan na nagtipon-tipon sa Jerusalem in Acts chapter 4, verse 7. Pagkalagay nila sa kalagitnaan, tinanong sila, sabi, anong kapangyarihan o kaninong pangalan kayo? Kaninong pangalan nyo ginagawa ito? And verse 8, chapter 4, si Pedro na puspos ng banal na Espiritu. Listen to this. Sabi nito, alam nyo lahat ng mga tao sa Israel, ang lalaking ito'y nakatayo sa inyong harapan na magaling, siya'y gumaling sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na ibinangon ng Diyos mula sa mga patay. And He preached. Ito na yung pagkakataon. Wala nang ibang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao sa ikaliligtas natin. Remember, this is Peter. Si Peter na mangingisda, dahil meron siyang kapuspusan ng Espiritu, nag-preach. Na-share niya yung experience niya. And alam mo yun, dahil sa dami ng mga tao, nakita nila may miracle. In verse 17, sabi ng mga religious leaders, upang hindi na kumalat pa sa mga tao, bantaan natin sila mula ngayon na wag nang magsalita. So yun yung parang naging verdict sa kanila. Okay, sige, sa susunod, wag na kayo mag-preach ha. Sa susunod, wag na kayo mag-share. Sa susunod, wag na kayo magsalita. Tinawag nila ang utosang huwag nang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus kailanman. So, inutusan sila na wag na. Ito, sagot ni Peter, verse 19. Chapter 4, Acts. Ngunit sina Pedro at Juan ay sumagot, kung magiging matuwid sa harapan ng Diyos, napakinggan namin kayo ng higit kaysa sa Diyos, kayo ang hahatol. Sabi sa verse 20, ito ay sapagkat hindi namin mapigilang sabihin ang patungkol sa mga bagay na aming nakita at narinig. Sabihin mo lang, nakita at narinig. Totoo yun. Kapag meron kang nakita na pagkilos ng Diyos sa buhay mo, gusto ng Panginoon, i-share mo yun. Kapag meron kang narinig na mensahe galing sa Diyos, ang gusto ng Panginoon, i-share mo yun. Be witnesses. Huwag tayong matakot kaharap nila nito, mga religious leaders, pinipigilan sila, wala silang school, hindi kayo nag-aral, bakit kayo mag-preach? Bakit ganyan ginagawa nyo? Hindi namin kayang pigilang, parang kay Jeremiah chapter 20 verse 79. Alam mo yun, Panginoon, nilinlang nyo ako at kinanay kayo sa akin. Sabi niya, naging katatawanan ako at ng mga tao at patuloy nila akong kinukutya. Well, listen to this. As you share your experience, as you share the Word of God, people will ridicule you. They will make you a thing of, they will make you a joke. At pagtatawanan ka nila, kukutsain ka. Sabi dito ni Jeremiah, minsan nga verse 9, chapter 20, naisip ko na wag na lang akong magsalita. Kasi kinukutsa siya pinagtatawanan siya Alam mo yun, na-experience mo ba yun sa buhay mo? Experience ko yan Yung ngiting nangingisi na ng asa. Oo, galing Sige. Talaga, nagsishare ka niyan? Alam mo yung pag sinesharean mo yung mga friends mo dati, na parehas naman kayo ng ginagawa. Ngayon, napatuloy kang binabago ni Lord, yung mga maling gawain, hindi mo na ginagawa. Tapos, dumating yung panahon, tinasya Lord yung heart mo, sabi niya, sharean mo yung mga friends mo. Ano nangyari sa'yo, anong experience mo. And then sabi ng mga friends mo, para bang
yung kanilang may pangungutyang halo. Yung pinagtatawa ng kanila in their heart, in their mind, talaga lang siguro mga 2 linggo balik din to sa bisyo niya. Pero hindi, alam mo yung mga gumagawa sila ng mga bagay na mga movement nila na parang, okay, nangaasar. In verse 9 sabi rito, kung minsan naisip ko na wag na lang magsalita ng tungkol sa inyo o sabihin ang pinapasabi nyo. Si Jeremiah to Pero hindi ko po mapigilan dahil ang mga salita nyo ay parang apoy na nagniningas, nag-aalab sa aking puso at mga buto. Pagod na ako, kapipigil dito. Alam mo yun, mga kapatid, I pray right now as you have this experience with the Lord, i-share mo. At kung ikaw nag-share ka, para bang pinagtatawanan kami, pang-iinsulto yung kanilang mga salita. Yung kanilang tawa, para bang ngiting aso yung tao nila. Ano ba to? Parang hindi ako sineseryoso. Continue to share the word. Let us be witnesses. Ulitin ko, witness tayo. Hindi tayo judge. The Lord will judge them. 1 Corinthians 2 verse 4, si Pablo ito. Sabi ni Pablo, ang aking pananalita at pangangaral ay hindi sa mapanghikayat na pananalita. Hindi magaling magsalita si Pablo, sinabi niya, ng karunungan ng tao. Sa halip, ito ay pagpapatunay ng espiritu at ng dunamis, kapangyarihan. You know what? When you are sharing the word, when you are sharing your experience, the Holy Spirit in you is activating yung mga salita na mga dapat mong sabihin, yung mga experience mo, magugulat ka na lang yung kausap mo. Wow, natouch ako dun Wow, umiyak ako dun Well, it's not because of your story na pang TV na dapat mapanood, na ups and downs, sobra kang nagkasakit, tapos binuhay ka ng Panginoon. Yes, minsan nakaka-touch ng emotions yun pero ang pag-share ng experience natin kay Lord, hindi lang emotions ang tinatouch. Hindi lang yung will, hindi lang yung mind. Even our spirit na binubuksan ng puso ng tao at yung istorya na sinishare mo sa kanila ay talagang nagbibigay sa kanila ng realization na kailangan din nila ng Diyos sa kanilang buhay. At kung paano kumilos at nagbago ang Diyos sa buhay mo, iisipin nila, gusto ko rin ang sinasabi mong Panginoon. Gusto ko rin ang Diyos na sinasabi mo. In Luke chapter 10 verse 16, sinabi ni Jesus, minsan yung iba hindi tatanggap yung iba papakinggan ka. Kaya sabi niya sa mga disciple niya nung sinugo niya, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo, nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Kaya alam niyo mga kapatid, pag-pray natin, sama-sama tayo. Let's share the word of God. Let's share our experience with the Lord. Huwag tayong mahiya. Huwag nating, isipin yung sasabihin ng iba. Ang isipin mo, God has given you the power, the responsibility to be witnesses. And plus, si Lord ang ini-impress natin. Si Lord ang binibigyan natin ng kaluguran. Si Lord ang niluluwalhati natin. Hindi tayo yung may tataas, kundi ang Panginoon, ang kanyang pangalan, ang maluluwalhati. Ito yung binasa natin kanina. After that, na sila pigilan. After that, na sila ay bigyan ng, ng banta na wag ng mangaral. Ito yung panalangin nila. Sa chapter 4 ng Acts, verse 28 to 30. Ngayon, Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin na yung mga alipin na sa buong katapangan ay makapagsalita kami ng iyong salita. Iunat mo po ang iyong mga kamay upang magpagaling at mga tanda at mga kamanghamanghang gawa ay mangyari sa pamamagitan ng pangalan ng inyong banal na anak na si Jesus. Pinigilan silang magsalita, pinigilan silang mag-witness, and I'm telling you right now, asking you, meron bang pumipigil sa iyo mag-witness? Meron ba sa iyo nagsabi, wag mo na nga akong sharean yan? I pray na kahit pigilan ka nila, i-reject ka nila, patuloy ka pa rin mag-share.
Kahit na ang kulit mo, no? Share ka ng share sa wall ko, no? Lagi mo ako tinatag, no? Kahit magalit sila sa'yo. Mahal mo kasi sila eh. Share to them the word of God. And sino pumipigil sa atin minsan? Sarili lang natin. Ayaw kasi nating ma-reject. Ayaw nating mapahiya. And I pray right now sa mensahe ng Panginoon sa atin. God has given you the power. The Holy Spirit. Sabi niya, this dunamis power for us to be witnesses for Christ. Kaya kung meron man tayo mga pagkukulang sa pag-share, hindi tayo nag-share, baba natin yung pride natin. Huwag mo isipin yung sasabihin ng mga tao sa iyo. Ang isipin mo, maluluwalhati ang Diyos sa iyong mga ibabahagi. Can you close your eyes and bow your heads and let us pray this prayer in the book of Acts? Nabibigyan tayo ni Lord ng katapangan, kapakumbabaan. Alisin natin yung sarili natin. At si Kristo ang maitaas sa buhay natin. Let's share. Kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nilang kwento, minsan lalagyan ka ng pangalan, ginagawan ka ng mga istorya, nag-uusapan ka, patuloy natin ipanalangin that the power of God empower us to be witnesses for Christ. Do you want that in your life? Gusto mo ba in your experience with God? Through you, may mga taong mabago? Through you, as you share Jesus, yung pamilya, tumigil sa bisyo through you. God wants to use you. As you're listening and watching, God wants to use you to be the light to this world. Share. Witness. Hindi mo to gagawin sa sarili mo. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin dunamis power to excel in our soul, mind, will, and emotion. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magaling magsalita. Si Lord magsasalita para sa iyo. Hindi mo naman kailangan i-memorize yung experience mo. Just be true. Ito yung naranasan ko. Ito ako dati. Ito yung encounter ko kay Lord. Simula nung nanood ako, simula nung may nag-share sa akin, and then what happened next. And then after that, invite them. Invite them. Can you close your eyes and bow your heads? If you want to be used by God, close your eyes, bow your heads. Father, we thank you. We need you in our life. Salamat po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. There are people right now, believers, followers, na para bang Lord, dahil sa sobrang business sa mundo, trabaho, nakalimutan na yung role. Nakalimutan na yung Great Commission, Panginoon. To go and make disciples. But right now, Lord, you are reminding us of your word. To share, to be witnesses. Salamat dahil hindi namin to gagawin sa sarili namin. Salamat sapagkat nandiyan ang Espiritu Santo. Salamat, Lord, gamitin mo po kami. Here we are. Use us for your kingdom. Sa mga experience namin sa iyo, Lord, hindi namin yun makakalimutan. And Lord, speak to us and through us. Salamat po sa mga kapatid ko, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpapala sa aming lahat. There are people right now that needs to have a relationship with you. We need to surrender our life to you first. And if you're listening and watching, you want to be used by God, kailangan magpasakop tayo sa Diyos. Isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Just close your eyes and bow your heads if you're that person tonight. From your heart, confess. Sabihin mo itong panalangin na ito. Sabayan mo ako. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Marami po akong pagkukulang sa iyo. Isa po akong makasalanan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat sa iyong pag-ibig. Ngayon, tinatanggap ko ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Bigyan mo po ako ng katapangan na maging patotoo, magpatotoo sa kabutihan mo sa aking buhay. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy kitang maranasan ang kapangyarihan mo sa aking buhay. Tinatanggap ko po ang pagpapatawad mo. Buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka.
sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin, congratulations. God has forgiven you sa lahat ng mga kasalanan mo. Kinalimutan na ng Panginoon. Ang gagawin ng kaaway kapag nag-share ka, ibabalik niya yung nakaraan. Pero sasabihin mo dyan sa kasinungalingan ng kaaway na yan, yung nakaraan ko patay na. Nilimot na yung kasalanan ko. Pinatawad na ako ng Panginoon at narito ako'y bago ng nilalang. And I pray right now that you will continue to live a life that is holy and pleasing to the Lord. Pinatawad ka na, yung pangalan mo nasa langit na eh. And habang humihinga ka pa ngayon, you have an assignment. You have a mission. Number 1, to your Jerusalem. Share it to your family. Kung paano ka binago ng Panginoon, ibahagi mo yan sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong community, sa iyong office, o saan ka man, sa mga business. If you're a business person, sa mga client mo, i-share mo yan. Alam mo yun, every person, there's no accident with God. Kaya naging kliyente mo yan kasi gusto yan ni Lord na maligtas. Gusto ni Lord, i-share mo yung gospel. And kung di ka pa makapag-share, i-click mo lang itong i-send mo sa kanya yung link. And then, kapag nagkaroon kayo ng conversation na open, and then you share to him, to her, yung iyong experience sa Panginoon. Amen? Are you ready to be used by the Lord? Congratulations. Nasa iyo na ang banal na Espiritu Santo, may tapang. Hindi ka mahihiya. Huwag mo ikahiya ang Panginoon. Ang espiritu ng pagkatakot, hindi yan galing sa Lord. Binigyan kanya ng power. Dunamis, 2 Timothy 1:7. And before we're done, tapos na tayo, 5 minutes, manalangin tayo para sa bawat isa. And sa panalangin natin, babanggitin natin mga pangalan ng mga mahal natin sa buhay na wala pa kay Lord. At hayaan natin na mabuksan yung kanilang puso, magkaroon tayo ng opportunity to share to them the gospel of Christ. Amen? Let's close our eyes and bow our heads one more time. Father, maraming salamat sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat for you are empowering us with the boldness of the Holy Spirit. We pray, Lord, iunat mo po makapangyarihan mong kamay sa aming buhay na makita namin ang paghihimala mo, ang iyong makapangyarihang gawa. Your mighty works, great and mighty things will happen as you use us, as we pray for people, as we share our experience. Give us the boldness of the Holy Spirit. Inaalis namin ang spirito ng kahinaan, pagiging mahiyain, pagiging takot. O Diyos, right now, you are giving us the power, this dunamis power, and we receive it in the name of Jesus. There are family members, Panginoon, na hindi pa ligtas. And Lord, as we speak their names, come on, sabihin mo yung kanilang mga pangalan. In the name of Jesus, Lord, touch their hearts, open their hearts as we share to you their word, as we share to them our experience, God. Tatanggapin ka nila sa alang buhay. Gamitin mo po kami, Panginoon. Ikaw ang magsalita, ikaw magbigay ng mga dapat naming sabihin, hindi sa aming sarili, kundi sa tulong ng makapangyarihang Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, patuloy namin panalangin ang pagpoprotect mo sa amin sa araw-araw, sa mga nagbibusiness na labas, sa bawat lugar na ay pupuntahan. Lulukuban mo kami ng iyong banal na dugo. Protektahan mo kami, ang aming pamilya, mga anak, mga kaibigan, maging mga spiritual leaders namin, Lord, and ang aming government. Tinataas po namin sa iyo. Protect our family as well, Father. Even our bodies, God. Bigyan mo po ng proteksyon sa paglukob ng banal na dugo ni Jesucristo. Father, we pray that you will open doors for opportunities for us to share the gospel of Christ. Mga kaibigan namin right now, Lord, mamaya, may mga makakausap kami, mga kaibigan, tulungan mo kaming i-share ka sa kanila. Remind us of the Holy Spirit, your word, remind us. And Lord, may mga pangalan, image, nagpa-pop up sa aming isipan na gusto mong maligtas. As we watch and listen, Lord, kita mo kung sino itong mga gusto mong maligtas, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ikaw ang kikilos, ikaw ang gagawa, ikaw ang maghihimala, hindi kami. Ang role lang namin to be witnesses. And Lord, as we witness for you, as we share our experience with you, Father, heal them, empower them, let them experience your love, change their lives, Father, for your glory and honor. Father, we pray for people na may mga sakit, Panginoon. Ngayong oras na ito, pinapagaling mo na sila. Mula ulo hanggang talampakan, inaalis ang mga cancer, COVID-19, disease, o ano man yan, sa pangalan ni Jesus, be healed.
By the stripes of Jesus, hallelujah, you are healed. Emotionally, spiritually, mentally, physically, God is touching you right now and healing you. And Father, we thank you. We're receiving that healing. We're receiving that open door. We're receiving the boldness. We're receiving this dunamis power. Receiving provision sa mga pangangailangan, sa businesses, sa mga nagtatrabaho, sa mga kailangan ng trabaho. Salamat po, Panginoon. Ibibigay mo yan. Sa mga businesses, Lord, na aangat, ikaw ang gagawa, ikaw ang kikilos. Maging ang kaligtasan ng aming mga pamilya, tinatanggap na po namin ngayong gabi sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. If you receive it, can you say Amen? In Jesus' name. Woo! Thank you, Lord. Again, salamat sa Diyos kung sumabay ka sa panalangin. Alam ko, pinagpala ka ng Panginoon. Naririnig tayo ng Diyos. Patuloy kang manalangin, magpatuloy, maghintay, maniwala. Sa kanyang panahon, sa kanyang kalooban, sasagot siya. Thank you for joining us tonight. Welcome to OPM, online prayer meeting, 7 p.m. from Mondays to Fridays, live dito sa Jesus Comfy, Cavite. Mag-share tayo ng word. We are witnesses for Christ. Amen? Salamat sa mga nag-share ng ating live video. Hindi nahihiya. Kahit nakukulitan na yung mga friends nila, kahit ang dami ng mga postings, puro Word of God. Huwag mo silang pansinin. Ang importante, makatanggap sila kay Lord. Amen? Yung mga rejections, mga salitang hindi magaganda, si Lord ang ating piniplace. Thank you, Lord. Salamat din sa mga first time. We welcome you. Thank you for staying up to the end. Alam ko na bless ka. Alam ko gumaan yung pakiramdam mo and God has forgiven you. Dalangin ko magkita-kita ulit tayo. Salamat sa mga ministries ng church, sa mga servant leaders natin. Thank you, Lord, for His forgiveness. Sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Sigaw mo, power is in you. Yan yung dunamis power. Messiah. That's Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all lords. Again, God bless you. Have a great night. Dunamis power to witness. In Jesus' name. See you again. God bless.